Ang emperador ay sumimangot at nagtanong kung bakit hindi nakatuon si Nengi sa paglilinang at kung bakit siya naroon. Ngunit ipinaliwanag niya nang may kaunting pagdadabog na labis-labis siyang nakulong sa paglilinang araw-araw, at ngayon na may interesante na, gusto niyang sumama. Casual niyang binalaan na kung babaliwalain siya, tatakas na lang siya sa bahay. Nagmatigas pa rin ang emperador. Sinubukan niyang magpaliwanag na hindi ito tungkol sa pagbaliwala sa kanyang kagustuhan, kundi dahil mapanganib ang paglalakbay, at nag-aalala siyang baka may mangyari sa kanya. Hindi nagpatinag ang prinsesa at sumagot na wala namang tunay na panganib, nagtanong kung hindi ba ito isang gawa-gawang Heavenly Mandate 9th stage lang, at nagdeklara na umabot na siya sa Dao Palace 1st stage at hindi siya natatakot. Pagkatapos nyun, tuluyang nanlamig ang lahat. Habang nagpipigil ang lahat, nagpatuloy ang prinsesa, itinuro na mas matitibay pa ang kanyang mga tauhan kaysa sa mga tao ng kanyang lolo sa tuhod, yung mga galing sa grupo ni Lern. Narinig ito ni Yang Ji, na nakaupo sa tapat niya, at dumilim ang kanyang mukha. Naramdaman niyang tanging ang prinsesa lang na ito ang hayagang magmamalaki tungkol sa pagkakaroon ng mga kasabwat na parang wala lang sa buong Shanhuang Imperial Court. Nang bandang huli, sumuko ang emperador. Iwinagayway niya ang kamay at pumayag na paalisin siya, ngunit kailangan niyang isama si Xiao Jun at ang mga gwardya ng imperial. Samantala, sa Flying Immortal Sect, wala pa ring kaalam-alam si Jiang Qing. Palapit na ang gulo. Nakahiga siya, umiinda na ang mga disipulo ay nagsara ng pinto para sa closed-door cultivation dahil sa mga gantimpala, na walang kamalay-malay sa kaguluhang nangyayari sa Eight Clouds Palace at ang mga araw na ito ay parang isang taon na humahatak. Dahil walang nangyayari, biglang may naalala si Jiang, na pagtanto na hindi pa niya nasubukan ang shape-shifting technique na iyon, at naisip niyang maglaro muna. Nang sumapit ang ideya, si Zhongcheng ay naging usok at nag-iba ng anyo bilang si Linang. Habang nararamdaman ang mabalasak na katawan, masayang nagkomento si Zhongcheng na sakto, ang pagbabagong anyo. Hindi siya tamad, humiga siya sa kanyang espada at mabilis na lumabas ng silid, nagbiro na aabalahin niya muna si Hiling Han. Huminto sa labas ng pinto ni Hiling Han, si Zhongcheng, na nagkukunwaring si Linang, ay sumilip sa loob. Napatawa siya na wala ang sect master at nagtaka kung nalulungkot ito. Ngunit sa halip na magpabaya, si Jiling Han pala ay abala sa kanyang paglilinang. Nakatuon at nakakandado. Ang panunood sa kanya na ganito ay nakabagot kay Zhongcheng. Nagreklamo siya na hindi ito masaya. Matapos magreklamo, tumalikod siya upang umalis. Ngunit nang magsimula siyang gumalaw, isang boses ang biglang tumawag mula sa silid, tinawag siyang Lining. Napatalon si Zhongcheng. Si Jiling Han iyon. Binuksan niya ang bintana, nagtanong kung bakit hindi nagpupursigi si Lining sa Quanji 2 at kung paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na magtago. Nagpanik si Zhongcheng sa bilis niya. Matapos huminga, nagkunwari siyang nahihiya at nagdahilan na pinatawag siya ng sect master para sa isang bagay. Hindi naniwala si Jiling Han at mabilis na nagtanong kung ano ang kailangan ng sect master at bakit hindi siya nasabihan. Hindi magpapahuli si Jung. Yumuko siya at tumakbo, sinabing apurahan ito at hindi na makapaghintay, at paalis na siya ngayon. Pinapanood si Linding na umalis sa kanyang espada, galit na sumigaw si Hiling Han na huwag tumakbo. Agad siyang nagpadala ng isang squad ng mga disipulo ng Flying Immortal Sect upang hanapin siya. Di nagtagal, bumalik sila upang magulat kay Elderling na nasuyad nila ang Treasure Storage Hall at walang nakita. Ang maliit na lawas sa likod ng bundok ay wala ring laman. Pagkaraan ng ilang sandali, isa pang disipulo ang pumasok, gulong-gulo at hingal, at ipinasa kay Senior Sister G na lumala ang mga bagay. Naglaho na rin si Little Tiger. Tumahimik si Hiling Han. Umupo siya, nag-iisip ng malalim, sinusubukang alamin kung ano ang nangyari at kung nasaan na ang sect master. Ang naunang reaksyon ni Linding ay talagang nagbigay ng alarma. Ang hindi niya alam ay ang Linding na hinahabol niya ay nakayuko sa likod ng isang kalapit na haligi. Si Zhongcheng, pinapanood ang lahat ng ito, ay lalong naiinis. Bulong niya na hindi niya inaasahan na magdadamdam ng ganoon si Gidling Han.
Napaupo siya sa sahig at dumaing na napakalaking abala ng teknik na ito at hindi niya ito makakansela ng mag-isa. Natigil sa paghihintay ng buong araw para matapos ito. Sinulyapan si Little Tiger sa tabi niya na kumakain ng isda, bamulong siya na nahuli niya ang beast na nagpapabeya at haharapin niya ito sa huli. Habang siya ay nag-iisip, biglang sumulpot si Yin Shawa sa tabi niya at sinunggaban siya. Sumigaw siya na natagpuan na niya. Napakislot si Zhong Chen at nagmura ng pabulong. Ayaw magpahuli, agad na inaktibo ni Zhong Chen ang kanyang paglilinang at sumabog papalayo. Ang puwersa nito ay tumama kay Yin Xiao, dahilan upang sumigaw siya sa sakit. Nagdulot ito ng hinala kay Jiling Han. Nagmadali siyang tumayo kay Yin Xiao at bamulong na hindi dapat ganoon kabila si Li Ning. Si Zhong Chen ay lumabas ng Flying Immortal Sect at tumungo patungo sa bundok sa likod nito. Napasandal siya sa isang puno sa isang kuweba, nagmura na kung alam lang niya na magiging ganito kagulo ang teknik na ito, hindi na sana niya ito ginamit at nagdulot ng ganoong kaguluhan. Biglang may boses na tumunog mula sa loob ng kuweba, nagtatanong kung sino ang nakikinig. Ang sigaw ay nakagulat kay Zhong Chen. Ibinagsak niya ang ulo patungo sa kuweba, kinakabahan kung mayroon bang tao doon. Bago pa siya makakita ng anuman, isang pagsabog ng kapangyarihan ang lumipad patungo sa kanya, tumama sa kanyang katawan at nagpamanhid sa kanya. Maya-maya, ang anyo ni Little Tiger ay lumitaw kaagad. Lumabas ito sa eksaktong sandali. Nang makita ang taong nakahandusay, si Little Tiger ay sumigaw sa takot na silining iyon. Sa maputlang mukha, bamulong siya na tiyak na sila ay mapapahamak. Ngayon, ang humabol kay Jiang Qing ay hindi si Little Tiger, kundi isang madilim na figure na masyadong malabo ang mukha para makilala. Dahil sa ginawa niyang ito, ngayon ay nakatanggap siya ng sermon mula kay Little Tiger, na nagalit dito. Nagtanong kung paano siya kumilos ng ganoon kababa at ipinaalala dito na mayroon pa silang hindi natapos na usapan na ipinangako nitong ipagpapaliban. Hindi ito tinanggap ng madilim na figure. Habang sinisermonan, kinunutin niya ng noo sa inis at sumagot, itinuro na si Little Tiger ay isang Beast King, samantalang si Zhong Chen ay isang maliit na sect master lang, nagtanong kung paano nagawa ng ganoong klaseng kalaban na takutin siya. Agad itong pinatahimik ni Little Tiger, sinabing hindi ordinaryo ang bata. Sa puntong iyon, itinuro ni Little Tiger ang isang kuko na daliri sa mukha ng maliit na itim na figure at sumigaw na mayroon silang kasunduan na babantayan nito ang sekta sa loob ng 3 taon. Gayunpaman, naglakas loob pa rin itong pumatay ng isang tao sa harap niya, nagtanong kung paano pa ito makakaharap. Ipinaalala niya sa isa pa na tinanggap niya ito ng may mabuting kalooban, at ito ang ideya nito ng pasasalamat. Nakikinig sa walang katapusang rant ng Beast King, halos mabaliw na si Little Black. Mahigpit siyang nagtakip ng tainga, sinusubukang harangan ito para sa katahimikan. Nang matapos si Little Tiger, inamin niya ang kasalanan, humingi ng tawad, at sinabing ito ay isang pabayang pagkakamali lang. Samantala, pagkamatay, bumalik si Zhong Chen sa system space. Pinapanood ang screen kung saan nag-uusap pa rin ang dalawa, sumabog siya at nagmura na talagang nagpakita si Little Tiger ng gilas, tinawag itong taksil na aso, at sinabi na hindi na nakakapagtaka na nagpapabeya ito sa trabaho dahil abala ito sa pakikipag-ugnayan sa isang demonyo. Anuman ang tantrum ng host, nagpatuloy ang system sa protocol nito. Ipinahiwatig nito na namatay na ang host ng 3 beses sa kabuuan. Sanhi ng pagkamatay, pambubugbog. Hindi kilala ang pumatay. Nagsimula itong gumawa ng survival plan at humingi ng pasensya. Ilang minuto ang lumipas bago tumama ang susunod na alerto, nag-uulat na nakuha ng host ang soul imprint ng pumatay at ngayon ay may kontrol sa buhay at kamatayan sa isang isip lamang. Agad na nabuhay si Zhong Chen. Sa sandaling bumalik siya, tinuon niya ang tingin kay Little Tiger at sumigaw na ito ay isang mapanira na duwag. Hindi napagtanto ni Zhong Chen na bumalik na siya sa kanyang orihinal na anyo. Nang magsalita siya, huminto siya sa pagtataka sa kanyang sarili at napansin na nagpalit na siya ng anyo. Nakita ang biglaang paglabas ng sect master, nagkunwari si Little Tiger at nagtanong kung bakit siya nagpakita.
Sa gilid, si Little Black, tunay na pangalan Mo Chin, ay natigilan din. Bumaba ang kanyang panga habang nagsasalita na pumatay lang siya ng isang babae at ngayon ay nakatayo na ang lalaking ito. Pagkalabas ng mga salitang iyon, narinig ito ni Jong Cheng. Lumingon siya patungo sa boses na may mapangutya na tingin at sinabi na ang nasira ay isa lamang sa kanyang mga illusory projection at binalaan na ang paggawa ng gulo sa Flying Immortal Sect ay nangangahulugang darating ang kapahamakan sa taong iyon. Nang hindi nagpapaliban, inaktibo niya ang kanyang teknik, inilabas ang observation skill at tinuon ang mata kay Mo Chen. Ngunit matapos tumitig ng matagal at maigi, wala siyang nakita. Anuman ang kanyang pag-check, anino lang ang nakita niya. Hindi yun tugma. Nagtaka si Jong Cheng kung bakit walang lumabas. Kaagad, nagbigay ng tugon ang system, nagpapalim na ang kasalukuyang antas ng host ay naglilimita sa observation skill sa mga bagay ng mundong ito at ang anumang nasa labas niyon ay hindi masusuri. Nagbawas din ito ng 65,926 na puntos mula sa kanyang kabuuan. Nakita iyon, humigpit ang panga ni Jong Chen. Lumaki ang kanyang mga mata nang matanto niya. Ang bagay na ito ay nagmula sa labas ng mundo, ibig sabihin ang pinagmulan nito ay seryosong usapin, marahil mas nakakatakot pa kaysa kay Dawang. Pinapanood ang matinding titig ni Jong Chen kay Mo Chen, naisip ni Little Tiger na galit siya at nagmadaling lumapit, sinusubukang pakalmeyan ang mga bagay, sinabing isang pagkakamali ang lahat at nagmamakaawa na hayaan na ito, idinagdag na hindi kalaban ang ibang tao. Ang pagkakarinig dito bilang isang pagkakamali ay lalo lang nagpainit kay Jong Cheng. Ibinagsak niya ang tingin kay Little Tiger at sumagot na kung talagang dumating si Lai Neng at napunta sa pagkakapatay ng bagay na iyon, haharapin muna niya ang pumatay, pagkatapos ay makikinig sa mga paliwanag sa huli. Dahil nadamay, hindi umurong si Mo Chen. Nagpalit siya sa anyong tao at ngumiti na si Jong Ching ay isang mababang antas lamang na Heavenly Mandate Cultivator at maaari niya itong burahin sa isang kislap. Walang interes si Jong Chen sa ganoong pagmamayabang. Abot kamay niya sa kanyang storage, inilabas ang isang maliwanag na pulang orb, hinawakan ito sa kanyang palad, at kalmadong sumagot na maaari nilang makita kung sino ang unang magbubura kanino. Sa sandaling lumabas ang orb, si Mo Chen ay namaluktot sa sakit. Lumuhad siya, baluktot ang mukha sa takot, at naglabas ng isang hilaw, sirang sigaw. Hindi nagpatinag si Jong Chen, mas mahigpit niyang dinurog ang bola sa kanyang hawak. Sa bawat pagpiga, lumalalim ang sakit ni Mo Chen. Ang kanyang anyong tao ay tuluyang naglaho, natunaw sa isang hindi nakikita, nanginginig na bukol ng bagay. Nakatingin kay Jong Cheng, nanlamig siya sa hindi paniniwala, nagulat kung paano nagawa ng batang iyon ito. Ang mga daing ni Mo Chen ng sakit ay pumuno sa hangin, matalim at matagal. Nagpatuloy si Jong Chen. Mabilis na tumakbo si Little Tiger at inikot ang mga braso niya sa balikat ni Jong Chen, marahang pinakiusapan siyang huminto at makinig. Ipinaliwanag niyang muli na ang lalaki ay isang upper immortal at ang buong bagay ay isang pagkakamali, plain and simple. Nagsumikap si Mo Chen na sumali, nagmamakaawa at nagpapalupasay, sumumpa na mali siya at handa ng sumuko. Ang ngiti ni Jong Chen ay naging isang masisiyahan, ngunit hindi siya nagbigay luwag sa sinuman. Tinuon niya ang mata kay Mo Chin, nagtanong ng isang pagluhod. Sa sandaling natapos niya, nagpanik si Little Tiger at mabilis na tumalon. Ipinaalala sa kanya na ang ibang tao ay kabilang sa upper immortal at nararapat sa pangunahing paggalang. Pagkatapos, ang upper immortal na iyon ay lumuhad ng walang laban. Nagmadali siyang sumang-ayon, sumumpa ng buong pagsuko, at nangako na susundan lang si sect leader Jong Chen mula ngayon. Nakaluhod pa rin, magalang siyang nagtanong ng isang bagay. Kung paano nakuha ni Jong Cheng ang kanyang soul imprint. Sa likod ng pagkukunwari na iyon, ngumiti siya ng madilim, nagmamalaki na kung gaano kadali ang pagdating ng bagay na iyon sa kanyang kondamgan na parang isang regalo mula sa langit. Nang lumabas ang mga salitang iyon ni Mo Chen, kahit ang panga ni Little Tiger ay lumuwag. Ang kanyang isip ay umikot sa bahagi tungkol sa soul imprint. Hindi ito pinalampas ni Jong Chen.
Pinapanood ang sobrang sabik na pagsuko ni Mo-chan, nahuli niya ang kawalan ng tugon ng system at gumapang ang pagdududa. Naisip niya na ang katahimikan ay nangangahulugang hindi talaga sumuko ang lalaki. Bumalik sa focus, inalis ni Jongchen ang maskara mula sa kanya. Kinukot siya ang ideya na ang peking pagsunod ay gagana, at nilinaw na hindi siya naniniwala sa pagkukunwari. Pagkatapos ay mahigpit niyang kinuyam ang imprint. Walang panlilinlang ang makakapigil sa sakit na humihiwa sa mga buto. Na maluktot si Mo-chan, hinawakan ang kanyang ulo at binagsak ito sa lupa, sumisigaw ng kanyang pagsuko ng may hilaw na desperasyon. Agad itong tinanggihan ni Jongchen, sinabing hindi pa rin siya kumbinsido. Sa pagitan nila, nagmadali si Little Tiger upang pakalmihan ang mga bagay, tumawag muli at nagmakaawa kay Jongchen na huwag munang tapusin ang buhay niya. Pagkatapos ay nagtanong siya, talaga bang hawak ni Jongchen ang imprint? Sa pagkarinig niyon, kumurap si Jongchen, kinumpirma na mayroon siya, at nagtanong kung ano ang problema. Mabilis na sumunod si Little Tiger na kung ganoon, ang pagpapasunod sa kanya ay dapat maging madali.